Dos Davao del Sur nandito. Oh, Canada! Morning guys, today is Sunday, no? So may pag-uusapan tayo guys tungkol sa mga sa PGWP. Yung bali-balita dito sa PGWP. So napanood ko na rin to sa ibang mga vlog guys, and yun nga, hindi pa naman sa final but parang ipapatupad siya. Nagbalita na rin. Pero wala pang guidelines. Yun, pag-uusapan natin, and yun, i-search ko na rin to, and pag-uusapan natin sa baba. So nandito tayo sa park guys, no? Kung parang garden dito sa tinitirhan ko. So stay lang tayo dito, tayo kwentuhan. May nakaiwan ng dito tayo magkwentuhan. Pag-usapan natin guys yung tungkol sa PGWP. Kasi nga bali-balita dito talaga sa PGWP. Naglabas yung Canada ng balita, pero hindi pa naman siya talaga final. Pero yun nga, ipapatupad yun nila sa January 2025. So pag-uusapan natin guys tungkol sa PGWP, kasi ngayon bali-balita talaga ngayon, and marami rin mga vlogger na nag-content ito na talagang nakakalungkot na balita guys tungkol sa PGWP. Kasi inano naman nila ngayong PGWP, yung sa IRCC, parang gusto nilang baguhin kasi 2008 pa, last 2008 pa yan yung PGWP na yan. Yung current kasi na PGWP ngayon, kapag kumuha ka ng 2 years program dito, regardless kahit anong program, mabibigyan ka ng 3 years na PGWP. O kung 1 year man, 8 to 1 year na program, mabibigyan ka rin ng 1 year na PGWP. Yun yung current program guys. Ngayon, ang balita ngayon dito, gusto nilang yung baguhin. Kasi nga, dahil nga sa dami na siguro guys. Kasi nga kung naalala nyo yung balita noon, na ikakaping din nila yung yung mga temporary foreign worker, di ba? Parang 3 years gagawin yun nila, ng at least 3 years. So kailangan nila yung para makontrol nila yung tao na nandito. So ngayon, inuna nila ngayon yung mga student visa. So kung paano nila gagawin yan, ito na yun, yung sa PGWP. Kasi nga, di ba, pag nag-aral ka dito, pwedeng magdala ng pamilya mo, magiging open work permit. So halos lahat ng student dito guys, halos lahat nagdadala ng pamilya. So ang unang ginawa nila doon sa student visa is yung nakaraan pang balita na hindi na pwede magdala ng spouse or dependents sa Canada kung hindi diploma or masteral, kung hindi masteral or doctorate ang yung pag-aaralan. So yung mga diploma lang, so hindi na sila pwedeng makadala guys. So pwede lang nilang dalhin pag naka-apply na sila ng PGWP. Ayun, so maraming nagulantang din doon sa balita na 'yon. Kasi nga, yun nga, kung hindi ka na makadala ng spouse dito or OWP mo, so kung wala kang masyadong pera, mahihirapan ka rito. Kasi nga, yun nga, mahal ang tuition, yung upa mo ng bahay, so hindi mo kakayanin. Pera kung marami kang pera guys. So yun, ngayon bali-balita dito na babaguhin naman nila yung PGWP. So yun yung masakit. Kasi ang balita rito guys, ang
kung mag-aaral ka, regardless 1 year or 2 years, basta hindi in demand yung kinuha mong program dito o yung course na kinuha mo, pag-apply mo ng PGWP, maaari kang ma-refuse or maaari ring mabigyan. So 50-50 guys ang mangyayari sa'yo. Kasi kung sakaling hindi in demand yung nakuha mong program dito, maaari ka na lang i-refuse, so hindi ka mabibigyan ng PGWP. So nawala na yung ano guys, yung kung 2 years ka mag-aaral, 3 years yung PGWP mo, parang tatanggalin na nila yan ngayon. So ang gusto nila kasi, yung kukunin mong program dito sa Canada is yung in demand. So yung in demand, yung mga kulang na trabaho rito, yun yung gusto nilang kunin mong program dito para sigurado kang mabigyan ng PGWP. So sinabi rin doon guys na ang mga program na in demand dito, na talagang malaki ang chance mo na mabibigyan ka ng PGWP is yung IT, number 1, IT, healthcare, tsaka construction. Yung tatlo na yun guys, yun yung in demand dito talaga sa Canada, kahit saan dito. So yung IT talagang nakikita ko rin dito guys na talagang in demand din siya. Healthcare, mga nursing, mga caregivers, in demand yan. Tsaka yung construction guys, yun yung in demand. So kung yun ang kukunin mong program, so masisecure mo talaga na makakakuha ka ng ng PGWP. So ang sinabi naman doon guys na yung mga business nga, number 1 yun doon business. Tsaka yung iba pang program na hindi in demand dito is maaring ma-refuse or mabibigyan pa rin. So 50-50 pa rin guys ang mangyayari sa'yo. So yun nga, nakakakaba na pag ginuha mo nga yung hindi in demand, siyempre nasa isip mo yun, baka hindi ka mabigyan ng PGWP, di ba? So kung 2 years ka mag-aaral, pag-apply mo ng PGWP, kung ma-refuse ka, so wala ka ng status dito. So yun, nakakalungkot lang na balita. Kasi nga parang parang kahit mag-aaral ka ng 2 taon, hindi ka mabibigyan ng PGWP. O maaring hindi ka mabigyan ng PGWP. Hindi katulad noon, basta mag-aaral ka ng 2 years, regardless anong program mo, may 3 years ka talagang PGWP. So marami ang nalungkot guys sa balita na yan. Pero yung naman yan, wala pa silang talagang guidelines na kung kailan nila yan, ipapatupad. Pero malamang ipapatupad yan guys. Tapos parang April yata yung guidelines nila. Pero hanggang ngayon wala pa June na. Wala pa. So in the coming days pa yan guys. Pero i-implement daw nila yan January 2025. Ang implementation, yun ang nakalagay. So maghintay lang tayo guys kung anong mangyayari sa balita na yan. Kung talagang matutuloy. Pero malaki ang chance na matutuloy yan guys, kasi binalita na rin dito sa TV yan na ipapatupad daw nila yan. So yun, talagang nakakalungkot guys, kasi yung tulad namin na hindi pa nagsisimula mag-aaral, so matatamaan kami nun. So yung mga nag-aaral din ngayon na matatapos pa lang sa next year pa, yung hindi pa apply ng PGWP, maaring matamaan or matatamaan talaga yun guys sa bagong balita na yan. So paano na lang sa yung nandito na, di ba? So mahirap So sana i-consider din ng government na yung mga nandito na, sana bibigyan na lang ng talaga yung PGWP. Kasi 'di ba? Mahirap pag kunwari sa amin na lang mag-aaral yung asawa ko ng 2 years. 'Di ba? Tapos hindi kami mabigyan ng PGWP. So paano na kami? So ang pinaka-worst sa amin uuwi talaga. Kasi wala ka ng status dito So sana i-consider ng government guys na yung mga nandito na, tsaka yung nakapag-start na mag-aral is mayroon pa ring PGWP, mabibigyan pa rin. So yun,
hoping tayo guys na ganun na mangyayari. Pero yun nga, wala tayong magagawa kung anong ibabalita or i-implement ng batas dito sa Canada. Kasi sumusunod lang naman tayo kung anong gusto nila. Yun yung nakikita nilang sigurong paraan para makontrol nila yung influx ng mga tao papunta rito. So hintayin na natin yung balita yan guys, and ibabalitaan ko rin kayo kung talagang na-implement na yan or nabalita na talaga yan dito, final na ba dito sa Canada yung balita na yan. So good luck na lang sa atin guys, no, sa mga international students, sa mga future international students. So gawa na lang tayo ng paraan guys kung anong natin, kasi wala talaga tayong magawa dyan pag ang government ng Canada yung talagang susunod tayo. So yun lang naman, marami pa namang paraan guys na doon tayo pwede. So yun nga, nakakalungkot lang, pero talagang wala tayong magagawa kung talagang gagawin ng government of Canada yan. So hanggang dito na lang guys, no, yung vlog natin. And siguro maglakad-lakad tayo dito, mag-ikot-ikot tayo ng konti. So guys, disclaimer lang pala, hindi tayo immigration consultant, and lahat ng mga sinasabi natin dito is sariling research lang natin guys, and mga balita din na nababasa natin. So disclaimer lang ha, hindi tayo immigration consultant, baka isipin ng iba nagbibigay tayo ng mga tungkol sa immigration. Yun lang. And yun nga guys, ang mapapayo ko talaga sa mga future international student na papunta pa lang dito, nagbabalak na pumunta dito, yung tatlo na yun guys na program o course, yung IT, healthcare, or construction. Yung tatlo na yan guys ang talagang kunin nyo, kasi talagang yan dito, in demand yan talaga dito. So pag natapos kayo dito guys ng program na yan, sigurado may trabaho kayo guys, and malaki ang chance ng PR nyo, yung permanent residence nyo dito sa Canada. So yung tatlo na yan, yung IT, healthcare, construction yan. So kung mga babae naman kasi, siyempre malamang healthcare yan, hindi naman pwede sa construction yung mga babae. So kung babae ang international student, malamang hanap kayo ng program guys na healthcare, tulad ng mga nursing, caregivers. Caregivers guys, talagang in demand ngayon. May balita din na ang caregivers nga, yun nga, pag pumunta rito, yung mga may experience na to sa Pilipinas, pag pumunta dito, pag nakahanap sila ng employer dito, ilalakad yung papeles nila. Pagdating nila dito, PR agad sila. So yun, di ba? Ganda. So kailangan mo lang makahanap ng employer, tapos ilalakad ng employer mo yung papeles mo. Tapos paglapag mo dito, pag punta mo rito sa Canada, PR ka na agad, di ba? Ganun kaganda. Pero yung balita na yun guys, wala pa ring implementation o guidelines dyan. Pero yun nga, balita rin dito nyan, kasi nga kulang talaga sila sa caregivers dito. And kung nandito ka na guys, tulad ko nandito na, as mag-aaral ako ng caregiver, talaga napakamahal ng tuition. Kasi 1 year yan guys, mag-aaral ka ng 1 year. So mahal ang tuition. Wala. Tapos di ba? Magtatrabaho ka pa. Kung mag-aaral ka kasi, siyempre, paano ka makakapagtrabaho? Paano yung mga pangkain mo dito, mga gastusin mo dito, mga bayarin mo dito, di ba? So mahirapan talaga guys kung kung mag-asawa na. Pero kung marami kayong pera, mas maganda mag-aaral dito ang caregiver. Ako gusto ko nga mag-aaral ng caregiver, kaya lang yun nga, wala naman tayong pera pang aral. So kailangan natin magtrabaho. So yun, si Mrs. na lang ang mag-aaral. Tayo, hanap na lang tayo ng trabaho rito. And yun guys, isa pa guys, yung construction dito, talagang in demand din, tulad ng mga plumber, electrician, mga carpenter. Yan, talagang maganda yan dito guys. In demand yan, kasi nga dito may housing crisis. So gagawa sila ng maraming bahay. So pagka nakatapos ka rin yan, mga construction, marami ka rin mapasukan ng mga company dito ng construction. Naghahanap sila. Isa rin yan sa gusto kong
mag-aaral sana. Kaya lang yun nga, napakamahal ng tuition dito guys. So talagang hindi kakayanin. Sa tuition pa lang wala na. Yun nga, yun lang. Yun ang payo ko guys sa mga bagong pupunta o mga nagbabalak na pumunta dito. Pag-isipan nyo guys. Yan yung tips ko sa inyo. Kita ko sa inyo guys yung Christmas tree. Christmas tree na malaki. Yun. Laking Christmas tree, di ba? Laking Christmas tree, no? Beans guys, oh. Parang ano, may bunga, oh. So guys, pag na-implement yung tungkol sa PGWP, huwag pa rin tayong mawala ng pag-asa guys. And hanap tayo ng paraan. Meron namang ibang paraan pa guys. Wala naman tayong magagawa dyan eh. So tayo na lang mag-adjust, hanap tayo ng paraan. Huwag pa rin tayong sumuko sa ating pangarap, lalo yung mga gustong pumunta dito sa Canada guys. Malamang naman kung gagawin ng Canada yan, mag-o-open din sila ng mga bagong patakaran dito. Kasi ang IRCC dito guys, talagang mabilis sila magpalit ng kanilang mga rules. Kaya yun, abang-abang lang tayo guys. Kung hindi man tayo pala rin dyan, malamang mayroong plano yung Canada na ibang pathway naman o ibang way naman para sa ating mga international students. So wag pa rin tayo mawalan pag-asa, and dasal-dasal lang guys. And syempre tsagain din natin. So hanggang dito na lang guys, no? Dito ko na tatapusin ang aking vlog. Pasok muna tayo kasi magluluto pa tayo. And sa lahat po nang nanood and nag-subscribe sa aking YouTube channel, maraming salamat po. And maraming salamat sa lahat po. And to God be all the glory. Thank you Lord. Peace.